Diyos ko naman, Simon. Bakit ngayon pa tumirik tong tricycle mo? Kung kailan naman malapit na akong manganak, inaawasan ako ng dugo at tubig. Hindi ko rin alam kung bakit eh. Kung kailan pa naman manganganak ka na saka pa naglukot yung sasakyan ko. Madalas ko naman chine-check up to eh. Lalo na yung makina. Nasa maayos itong kondisyon kanina eh. Sandali lang. Titignan ko rin itong gulong sa ulihan. Konting tiis muna. Sira ka ba? Pipigilan ko itong paglabas ng anak natin. Bilisan mo, ang sakit na ng tiyan ko. Huwag ka na lang maingay. Lalo na ako natataranta sa'yo eh. Saka padilim dito. Wala tayong mahihinga ng tulong. Sobrang dilim ng paligid. Ang nag-iisang ilaw lang ng tricycle natin ang nagsisilbing liwanag dito sa daan na to. Nakakainis nga eh. Sobrang sakit na ng tiyan ko. Mukhang lalabas na ang anak natin. Ano pa bang kinakalikot mo dyan? Itong gulong dito sa ulihan. Parang sinadya talagang butasin kaya na flat eh. Mukhang dito ka na talaga mapapanganak. Mahirap na paandarin to. Aray ko! Simon! Masakit na! Nanginginig na ang tuhod ko! Talagang lalabas ng anak natin! Sige, tingnan mo lang at alalayan ko ang anak natin. Kaya mo yan! Isa pa! Hinga na malalim! Nararamdaman ko na ang ulo ng bata, aray ko! Lumabas na, diba? Sagutin mo ko, walang yaka! Parang malalagutan ng hininga habang buong lakas na umire si Reza para maisilang ang panganay nilang anak. Sa awa naman ng Diyos ay nagsilang ito ng isang malusog na sanggol na lalaki. Walang mapagsidlan ng tuwa ang nakatunghay na si Simon sa umiiyak nilang anak. Si Reza naman ay nakaramdam ng lamig sa paligid. Para bang naghahatid yun ng isang pagbabantang may nakaabang na panganib sa paligid. Muling umihip ang malamig na hangin na may kasama pang amoy ng nabubulok na karne ng tao. Nagtataka sila dahil sa dinami-dami na mapagtitirikan ng kanilang sasakyan ay dun pa sa lugar na kung saan wala ni isa mang bahay ang naroon. Malalim ang bangin na sobrang kipot din ang daan. Nakasya lamang talaga ang isang tricycle. Nang tumindi ang kilabot na nararamdaman ni Reza, ay sinabihan na niya si Simon. Simon, paluti mo ang bata sa katsa at bilisan mo na. Umalis na tayo dito. Kinikilabutan na ako sa lugar na to, saka baka masumpit ako ng hangin. Bakit? Nasundan ba nila tayo? Huwag na maraming tanong. Basta gawin mo, ayusin mo ang tricycle na makaalis na tayo dito. Oo na. Ito na nga nagmamadali na eh. Wala ka bang dalang itak o kahit anong sandata na pwede nating ipaglaban sa mga aswang? Nararamdaman ko naririto na sila sa paligid. Bilisan mo! Itong tirador lang nagawa sa sanga ng balite. Ito na ang dala ko eh. Diyos ko naman, Simon! Anong titiradurin mo, Ibon? Matanda ka na. Tatay na ng anak natin, isip bata ka pa rin. Pero takot sila sa tirador ko. Hindi ito basta-basta armas. Dahil kaya nito pumatay ng mga aswang. Bukod pa ron, ibinabad din sa langis ang disingkong pako na bala nito. At ang langis na ginamit dito, may isang orasyon pwedeng tumalo sa mga aswang. Kunin mo, bilisan mo ang pagkilos. Marami silang nakaabang sa ating anak para patayin. Kahit anong mangyari, protektahan mo ang bata. Mabilis na kinuha ni Simon ang tirador pagkatapos ay tumayo sa tabi ni Reza sa may pintuan ng sidecar ng tricycle. Maya-maya pa ay lumabas mula sa kakahuyan ang isang matangkad na nilalanga. Nakangisi ito na masama kong mga tingin na parang tumatagos sa batang nasa sasakyan. Sa likod nito ay may babaeng tiktik na parang gutom na gutom at handang sumugod anumang oras. Ang ibang mga alagad nito ay nagsilabasan na rin mula sa kanilang mga pinagtataguan. Idagdag pa ang mga galit na asong ligaw para silang nauulo na nag-aaway pa sa masarap na pagkain na kahain sa kanila. Diyos ko, Reza, anong klase mga nilalang yan? Tao ba sila o hayop?
Sila ang mga aswang na tiktik, mga nagaanyang manok, baboy ramo at kung minsan mga aso. Ngayon din masusubukan ng galing mo sa paggamit ng tirador. Pero napakalapit lang nila sa atin. Marami sila. Hindi natin sila kakayanin. Hindi ko lang kung sino sa kanilang una kong patatamaan at papatayin. Huwag mong ipapahalatang takot ka. Sila ang aswang na kumakain ng mga bagong panganak na babae at sanggol na bagong silang. Ang pinakamabagsik na nilalang na makakalaban mo. Hoy! Lumayo kayo! Huwag niyo sasaktan na mag-ina ko kundi uubusin ko lahi niyo! Huwag mo silang hamunin dahil kung hindi sabay-sabay silang aatake. Naloko na. Ang daming tiktik naman ito. Matutulis sa mga ngipin at kuko nila. Ang tenga, halos mataas pa sa ulo nila. Meron din sila mga bundot na halos sumahid na sa lupa. Diyos ko, lahat sila yung mga naglalaway ng malapot na parang nauulol. Huwag mong titignan ang kanilang mga itsura. Bakit kasi itinutok mo pa sa kanila ang flashlight eh? Tigilan mo na nga yan. Tinatakot mo lang ang sarili mo. Pakiramdaman mo ang pagkilos nila dahil para lang din silang mga aso kung kumilos. Mabibilis na handang pumatay para lang maibsan ang pagkalam ng kanilang sikmura. Ako ang haharap sa kanila. Gawin mo ang lahat para mapaandar mo ang tricycle. Malakas ang kutob kung wala silang balak na buhayin tayo. Huwag mong gagawin yan. Hindi ko hayang mapahamak ang anak natin. May tiwala ako sa kakayahan ng tirador ko. Mamamatay tayong lahat kapag pinairal mo ang kayabangan mo. Wala nang oras, dali. Nandiyan na sila. Pasugod na sila, Simon. Nanlaki ang mga mata ni Simon nang makitang sabay-sabay na ngang nagsipagsugura ng mga aswang sa kanilang kinaroroonan. Itinutok na niya ang tirador sa mga aswang. Umusal muna siya ng isang orasyon. Saka pinakawala ng unang bala. Tumama yun sa dibdib ng isang tiktik. Natumba ito sa damuhan. Nagkikikisay dahil sa sakit na dulot ng tumamang pako sa dibdib nito. Nakita yun ng ibang mga aswang. Kaya't lalo nagkagulo ang mga ito sa galit. Huwag kang titigil sa pag-asinta sa mga aswang. Nasa batok at noong kahinaan nila kaya dun mo sila patatamaan. Tumakas na kayo, ako na bahala sa kanila. Hindi kita iiwan dito. Magkamatayan ako, magkamatayan. Sa ganitong pagkakataon, hindi tapang ang dapat na pinaiiral mo. Diskarte at tamang paraan para makatakas sa kanila. Buhay ng anak natin ang nakasalalay dito. Hindi! Kung mamamatay ka, mamamatay rin kami ng anak mo. Lalaban tayo! Ilang minuto lang ay nasa harap na ng mag-asawa ang mga aswang. Isa-isa itong umatake sa kanila na para bang patas kung lumaban. Sunod itong pinuntiryang nakasaradong tricycle. Pero dahil mabilis ang pagkilos ni Simon para protektahan ang anak, sunod-sunod niyang tinirador ang mga aswang na papalapit. Walang nagawa ang mga aswang. Isa-isang bumulagta sa lupa ang mga ito at nang isa ay matapos maasinta sa noo. Malakas din ang iyak ng sanggol na para bang nagbibigay yun sa kahinaan ng mga tiktik. Habang abala sa pakikipaglaban si Reza, hindi nito napansin ang pagpuslit ng isa pang aswang sa likuran ng tricycle. Kitang-kita ni Simon nang makuha ng isang aswang ang bata at kagat-kagat na nito ang braso ng sanggol. Ayup ka! Bitiwan mo ang anak ko! Hetong sayo! Diyos ko! Ang anak ko! Reza, sa likod mo! Harapin mo sila! Ako nang bala rito! Aray ko! Sige na, Simon! Itakas mo na ang anak natin! Pinakawalan muli ni Simon ang pako sa kanyang tirador at tumama yun sa batok ng babaeng tiktik na nakakagat sa braso ng sanggol. Bumulagta ang aswang kasamang bata sa pagbagsak. Gumapang ang takot sa buong sistema ni Simon nang makita niyang parehong nasa panganib ang kanyang mag-ina. Hindi niya alam kung sino ang unang tutulungan. Dahil sa bilis ng mga pangyayari, nilapitan niya ang aswang na nakahiga at kinuha ang anak sa bibig nito. Sa pag-angat niya sa katawan ng anak, ay kumalas ang pangil na nakabaon pa sa braso ng sanggol.
Nangibabaw naman ang iyak ng bata dahil sa sakit na dulot ng kagat ng halimaw. Tumakas na kayo! Ilayo mo na ang anak natin! Reza! Sige na, ako nang bahala! Reza! Nangihina ka pa! Nagkapapanganak mo pa lang! Huwag mo na silang harapin! Tumakas na tayo! Tayo na! Ganun na lamang ang pamimilog ng mata ni Sibona nang makita niyang walang awang pinagtulungan ng mga aswang ang katawan ng asawa. Halos magkapira-piraso ang katawan nito sa pag-aagawan ng mga tiktik. Idagdag pa ang mga asong ligaw. Habang kitang-kita rin niya ang paglipad sa ere ng mga napunit na damit ng asawa. Nakatayo na lamang siya habang may luha ang mga mata. Maya-maya ay narinig niya ang sigaw ng isang pamilyar na boses. Dito, Simon! Dito kayo magtago! Lolo Manding, bakit kayo nandito? Alam ko nga atakihin kayo ng mga aswang, kaya sinundan ko kayo gamit ang aking kalesa. Bilisan mo! Habang hindi ka pa nila napapansin, dito tayo dumaan. Hindi nila tayo masusundan dahil sa makikinalat kong mga bawang at asin sa paligid. Lolo Manding, wala na po si Reza. Wala nang ina ng aking anak. Lakasan mo ang loob mo. Sandali. Bakit may dugo ang binalot mong tela sa bata? Nakagat po ng aswang kanina. Abay, patingin nga. Aba, mukhang may naiwan pang pangilang aswang sa braso niya. Bilisan na natin at kailangan magamot ang sugat ng bata. Kailangan maburot ang naiwang pangil sa braso niya. Hindi po. Dahil sa batang to, namatay ang asawa ko. Kasalanan niya. Dahil sa kanya, sinugod kami ng mga aswang. Mahabaging langit, walang kinalaman ng sanggol sa mga nangyari. Isa pa, anak mo siya. Bunga ng pagmamahalan yung mag-asawa. Halika na at baka maabutan nila tayo. Nalagasan na sila ng mga kasamahan, kaya matindi na ang galit nila. Kung hindi ako tinakwil ang aking mga magulang, Lolo, hindi kami mapapadpad sa lugar na ito ng asawa ko. Hindi kami titira sa inyo at wala kami sa sitwasyong ito ngayon. Naiintindihan ko matinding galit na yung nararamdaman. Pero sana, huwag mo isisi sa batang nangyari. Nariyan na sila. Takbo, bilisan natin. Kailangan natin makarating doon sa kalesa ko. Sa bandaron. Doon ko iniwan ang aking kabayo. Halos magpaekis-ekis sa pagtakbo sina Lolo Manding at Sibona. May mga pagkakataon pang nadadapa si Sibona at naihahagis nito ang sanggol. Mabuti na lamang at sa damo ito bumabagsak, kaya hindi nasasaktan ang bata. Umiiyak lang ito ng ubod ng lakas. Nang makakita sila ng makapal na halamang pwede nilang pagtaguan, pansamantala silang nagpahinga habang nakikiramdam sa paligid. Halos marinig ni Simon ang malakas na tibok ng kanyang puso dahil sa takot. Malakas ang iyak ng bata. Ipagat mo yung palad para hindi nila marinig ang boses ng sanggol. Hindi tayo dapat manatili sa lugar na ito. Mabango ang bata sa mga aswang. Kahit magtago tayo sa makapal na damuhang ito, may posibilidad na maamoy nila tayo. Kung harapit labanan ko na lang kaya sila, Lolo. Itakas yun ang anak ko. Hindi ako papayag na hindi mabigyan ng hustisya pagkamatay ni Reza. Uubusin ko lahat ng mga aswang. Hindi natin sila kaya. Marami sila. Pagbastan mo ang pinuno nila. Hindi siya basta-bastang aswang lang. May kakayahan siyang utusan ng mga ligaw na asong gubat. Gamit lamang ang kanyang hintuturong daliri. Sa isang kumpas niya ay kaagad na sumusunod ang mga hayop. Halika na. Bago pa nila tayo maunahan sa kalesang nagigitay sa atin sa pala ng bundok na ito. Tayo na po. Mabilis ang ginawang pagtakbo ng dalawa. Hindi sila tumigil. Lakad, takbo ang ginawa nila. Hanggang narating na nila kung nasaan nakaparada ang kalesa. Nilapitan nila ito at nagmamadaling sumakay. Lolo Manding, kayo na po kumarga sa anak ko. Ako na po magpapatakbo ng kabayo. Bilisan mo at baka maabutin nila tayo. Kumapit kayo, Lolo. Nandiyan na sila. Nakasunod lang sa atin. Bilisan mo, Simon. Malapit na tayong abutan. Bilisan mo, dali. Hiya! Hiya!
Pinalo ng ubod ng lakas ni Simon ang likod ng kabayo gamit ang lubid. Humalinghing ito bilang hudyat ng mabilis nitong pagtakbo. Abot-abot ang kabang bumabalot sa buong sistema ng pagkatao na maglolo, habang mahigpit ang pagkakakapit ni Simon sa tali ng kabayo na para bang dito siya humuhugot ng lakas para pabilisin ang takbo ng hayop. Bilisan mo, Simon! Hinahabol nila tayo! Binibilisan na po ng kabayang pagtakbo! Basta kumapit lang po kayo na mabuti at yakapin yung mahigpit ang anak ko! Paliliparin ko sa bilis ang kabayong to! Kapit lang, Lolo! Dahan-dahan lang sa paghagupit ng tali sa likod ng kabayo. Baka manghina siya sa bilis ang pagtakbo at maabutan tayo ng mga aswang na humahabol sa atin. Parang hindi sila napapagod. Lahat sila ay desperadong makuha ang bata. Oo, Lolo! Yeah! Yeah! Dahil sa pag-aalala ni Lolo Manding sa mga aswang na humahabol sa kanila, panay ang lingon nito sa hulihan habang tumatakbo ang kabayo. Kaya't kitang-kita niya ang isang tiktik na nakakapit sa huliang kahoy ng kanilang kalesa. Papaakyat na ito para kunin ang bata. Simon! Dala mo ba ang bala ng tirador? Opo! Nasa katsang nakabalot sa anak ko. Kunin nyo at gamitin yung pagsaksak sa kamay ng aswang na nakasabit sa ating kalesa. Ibaon nyo ang pako at ipalasap nyo sa kanila ang sakit na ginawa nila sa asawa ko. Lintik lang ang walang ganti. Sa unahan ka lang tumingin. Ako nang bahala dito at baka maaksidente tayo. Napakarami ng mga aswang na humahabol sa atin. Dahil masarap na masarap sa kanilang amoy ng sanggol na bagong panganak. Kaya gigil na gigil silang malapa ang anak mo. Kaya magmadali ka na. Subukan lang nilang gawin yun sa anak ko. Dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay. Iniayos na muna ng matanda ang pagkakakarga sa sanggol. Sa kapilit inaabot ang kamay na nakakapit sa kalesa na handa na sanang umakyat. Pero dahil sa hawak na pako ni Lolo Manding, natusok niya na ito bago makaahon papunta sa kanilang upuan. Dahilan para makabitaw ito at nagpagulong-gulong sa daan. Hanggang maabutan ito ng iba pang mga kasamahan na naghahabol din sa kanila. Kitang-kita nila kung paano ito nagsisisigaw dahil sa sakit. Kinulungan itong makatayo ng mga kasamahan habang hawak-hawak ang kamay na natusok ng pako. Sa pagbalik ng upo ng matanda ay umangat naman ang unahang bahagi ng kabayo na para bang may nakikitang nakakatakot na nilalang sa unahan. Kasabay ng pagbagsak ng paa nito ang paghalinghing ng hayop. Napatingin sila sa unahan at doon ay nakita nila na may dalawang aswang na nakatayo, nakaharang sa kanilang daraanan. Nakangisi ito habang namumula ang mga matang nakatitig sa kanila. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Simon, ang pinuno nila nasa unahan natin. Nakaharang sa unahan ng kabayo. Balak nila tayong pigilan sa pagtakas. Kunin mo ang tirador sa kamay ko at asintahin mo sila sa noo. Sikapin mo huwag kang sumablay para hindi sila magtagumpay sa pagkuha sa sanggol. Akin na po, Lolo. Ito na, may bala na yan. Kahit anong mangyari, siguraduhin mong matatamaan mo sila bago pa tayo maabutan ng mga aswang na humahabol sa atin. Namnamin yung bala ng tirador ko. Ha! Habang tumatakbo ang kabayo, ay 2 beses na nagpakawala ng balang pako si Simon gamit ang tirador. Habang papalapit sila sa mga kalaban, wala ring tigil ang pag-atake niya ng tirador. Sa huling bala ay nakailag ang pinuno nila at ang tiktik na nasa likuran nito ang tinamaan. Sinipa naman ng kabayo ang pag-atake ng nakailag na pinuno, kaya nahulog ito sa gilid ng daan. Nilampasan nila ang pinuno ng mga aswang. Sa paglingon ni Simon sa kanilang likuran, ay kitang-kita niya ang pagbangon ng pinuno ng mga aswang. Hindi para humabol, kundi para makita ang kalagayan ng isa sa kasamahan nitong tinamaan ng bala ng tirador. Umatungal ito sa galit habang habol ito ng tingin sa kanila. Ganyan nga! Mabuti nga sa inyo!
Maramdaman niyo ang sakit kung paano mawala ng taong mahalaga sa inyo. Simula pa lang yan. Nagawa mo, Simon. Natalo natin sila. Nalagasan natin sila ng mga kasama. Teka, bakit hindi na umiyak ang sanggol? Wala nang malay ang anak mo, Simon. Bilisan mo para magamot ko agad ang anak mo. Ano nangyari sa anak ko, Lolo? Ayos lang ba siya? Hindi na nakayanan ng batang sakit ang mga sugat niya, kaya nawala ng malay. Ang mabuti pa, doon muna tayo sa isa ko pang bahay, malapit sa ilog, para kahit pa paano mapanatag ang loob ko habang ginagamot ang bata. Iligtas mo ang anak ko, Lolo. Oo, pero dahil sa dami ng dugong nawala sa kanya, baka mabigo tayo, Simon. Huwag niyo sabihin yan, Lolo. Maliligtas ang anak ko. Malakas siya, alam ko yan. Yeah! Yeah! Makakaligtas sa Simon. Halatang lumalaban ang anak mo, kaya magmadali ka. Ililigtas natin ang anak mo. Halos pali pa rin ni Simon ang kalesa sa tuloy ng pagpapatakbo sa kabayo. Wala na rin ang mga bakas ng aswang na humahabol sa kanila. Pagdating nila sa tapat ng kubong malapit sa tabi ng ilog, nagmamadaling bumaba ang dalawa sa kalesa. Agad silang pumasok sa loob ng bahay para magamot kagad ang sugat ng sanggol. May maliit na katre na nakalagay sa gilid ng silid. Inilapag ni Lolo Manding ang bata at iniayos ang dugang braso nito. Bilisan mo, Simon. Kumuha ka ng palanggan at tubig at langis. Uunahin ko munang bunutin ang pangil na nakabaon sa braso ng bata habang wala pa siyang malay. Ito po, Lolo. Ito na po yung mga pinapakuha nyo. Sindihan mo muna ang ating gasera at magpakulo ka ng tubig sa kalan. Bilisan mo ang pagkilos. Nangingitim na at namamagana ang sugat ng bata. Opo, gagawin ko na, Lolo. Huwag kang mataranta. Oh, mali ang ginagawa mo. Huwag mo munang isa lang ang takure at wala pang sinding kalan. Ayos lang po bang anak ko, Lolo? Oo nga, bubunutin ko na tong pangil. Anak nang malalim ang pagkakabaw nito ah. Kapag ginagalaw ko mas lalong bumubulwak ang dugo. O Diyos ko po, malala to, Simon. Ano nang gagawin natin, Lolo? Nasa kabilang baryo pa ang ospital. At kapag bumalik tayo ron, baka hindi na tayo makaligtas sa pag-atake ng mga aswang. Yan pa nga ang isa sa mga inaalala ko Paano ang sugat ng bata? Kasalanan ko to Kung ano nang pinagsasabi ko sa anak ko. Ito po, Lo. Kumukulo ng isang basong tubig sa takore. Magmadali ka. Pipilitin kong bunutin ng pangil ang aswang. Mabihirang kabalasan to. Ang hirap tanggalin. Ayan. Pahingi ako ng lagay ng pangil. Magandang anting-anting ito. Laban sa kapwa aswang niya. Ano kaya ang pwede nating igamot sa mga sugat niya? Alagaan na lang po natin ang mga herbal na gamot ang sugat ng anak ko hanggang sa maghilom ito. Sa ngayon, Lolo, kailangan natin magdoble ingat para hindi tayo matunto ng mga aswang na humahabol sa atin. Hindi na tayo matatagpuan dito dahil nagkalat sa paligid ang mga tanim kong bawang, luya at dahon ng makahiya na mabisang panakot sa mga aswang na tiktik. Ngayong may benda na ng tela ang sugat ng bata. Kakailanganin ko na rin putulin ang puso ng sanggol. Julio pong ipapangalan ko sa anak ko. Ang huling pangalang narinig kong sinambit ng asawa ko. Alinhila ng dalawa sa pagbabantay sa sanggol na si Julio. Kaya maayos namang nakatulog ang bata. 17 taon na ang lumipas. Binata na si Julio at ang sugat nito sa braso ay naging isa na lamang peklat. Palagi nitong dala ang tirador na ginagamit niya sa pangangaso sa gubat. Sakay ng paboritong kabayo na si Tisoy, madalas itong magpunta sa gubat para mangaso. Itinatago ng binatilyo ang peklat sa ilalim ng kulay pulang tela na nakabenda sa braso nito. Isang hapon, sa balkonahe ng kanilang bahay, nakita ni Julio si Lolo Manding habang nakaupo. Malungkot itong nakatanaw sa malayo na parang may malalim na iniisip at panay din ang buntong hininga. Kaya nilapitan niya ito at naupo sa tabi ng matanda. Lolo, asan po si tatay? Di ba nagpaalam sa'yo? Abay, ang sabi sa akin pupunta lang daw muna siya sa bayan para maglako ng mga panggatong. Dala nga ang kabayo mong si Tisoy Po? Bakit puputi ang kabayo ko? Paano na ako makakapunta sa bundok? Bala ko pa naman po ngayong mga aso.
May usapan po kasi kami ni Dante na maliligo kami sa ilog kasama ang kanyang pamilya. Kalimutan mo muna ang pangangaso. Balita ko napapadalas daw ang pananakit ng peklat mo sa braso. Opo, Lolo. Madalas na sumasakit kapag nasa gubat po ako. Umiinit po ang braso ko na para bang may mga kung anong bagay na gustong lumabas sa loob. Binawasan ko na nga po ang paggamit ng tirador eh. Nagtataka rin ako sa peklat mo. At kapag umiinit yan, nakakapatay ka ng aswang na akala mo ay baboy ramo lang. Dahil nasaan yung baboy ramo sila. Hindi kaya isang biyayang braso mong yan? At balang araw ay magagamit mo sa mga aswa? Ang lolo naman, tumatanda na talaga kayo. Kung ano-ano na lang sinasabi niyo eh. Nung bata pa ako may nakilala akong isang ermitanyo. 200 taong gulang siya, apo ko. At pambihira ang lakas niya. Bilis at galing pagdating sa pagkipaglaban. Sa katunayan, ang pulang telang nakabenda sa peklat mo ay ang bahagi pa ng kanyang damit. Kaya nito magpagaling ng sugat. Kaya nga lang, hindi nga lang mabilis pero may kakayahan nitong pigilan ng sakit. Kung totoo man yan, Lolo, iingatan ko po ang telang to. Kasama ang tirador na may kakayahan ding pumatay ng aswang gamit ang bala ng pako. Magagawa ko ng maipaghiganti ang pagkamatay ni nanay. Hanggang ngayon ba yan pa rin ang tumatakbo sa isip mo? Sa tuwing sumasakit po ang peklat ko sa braso, Lolo, kapag umuulan o malamig ang paligid, nabubuhay ang galit sa puso ko. Sa tuwing nakakausap ko si tatay at malamig ang pakikitungo niya sa akin, mas lalong tumitindi ang galit ko sa mga aswang. Kaya ba noong isang araw nang malaman mong aswang na huli mong baboy ramo ay tinadtad mo ito ng saksak gamit ang bala ng tirador mo? Opo, Lolo. Mabangit lang ang pangalan nila. Para akong sinisilaban ng matinding galit. Parang sasabog ang dibdib ko sa puot, Lolo. Wala naman akong magagawa dahil yan ang pinamulat sa ng iyong ama. Pero masamang gumanti, apo ko. Nasa huli ang pagsisisi. Nasasabi niyo lang yan, Lolo, dahil hindi niyo nararamdaman ang sakit ng braso ko at kung paano lumaki na walang nakagis ng ina. Kailangan ko pang balutin ng telang peklat ko para hindi ako kutsain ng mga tao sa paligid. At munti ka na makapatay ng tao nang sabihan ka nilang salot. Ay nako, hanggat maaari, apo ko, lumaki ka sanang mabuting tao. Alisin mo ang galit sa iyong puso. Hindi ko po may papangako, Lolo. Siya nga po pala, maglalakad na lang po ako papuntang gubat para maghanap ng mga baboy ramot usa. Paubos na rin po kasi yung mga tapa nating karne. Huwag kang lalayo, apo ko, ha? At baka maligaw ko sa kagubatan. Ang mabuti pa, dalhin mo na rin ang lumang tirador ng iyong ama. Manguha ka ng mga puting bato na pwede mong pamalit sa bala o sakaling maubusan ka ng mga pako. Madalas ko po itong ritualan gamit ang orasyon na itinuro sa akin ni tatay. Huwag kang magmadali, apo ko. Darating din ang araw na makikilala ka rin bilang isang mabuting antingero. Bato na lang sana ang gamitin mong bala dyan sa tirador mo para hindi na muling dumanak ang dugo at karahasan. Tumayo si Lolo Manding sa kinauupuan nito. Pumasok ang matanda sa silid. At nang lumabas ay may dala itong isang uri na kwintas. May palawit itong 2 ngipin na kung hindi siya nagkakamali, ito ang pangil ng aswang na kumagat sa braso niya noong sanggol pa lamang siya. Lumapit ang matanda at isinuot yun sa leeg niya. Bakit po niyo isinuot ang kwintas sa leeg ko? Para saan to, Lolo? Taglay nito ang bilis na kagaya ng kilos ng isang aswang. Hindi nila maaamoy ang dugo mo kahit kahalubilo mo sila. Bibigyan ka rin ito ng pambihirang lakas na magagamit mo naman sa paghila ng tirador. Sa sandaling pakawalan mo ito kahit bato pa ang bala para itong kutsilong tatago sa katawan ng aswang. Ingatan mo ito. Hindi po rin po ako aasa sa kakayahan ng kwintas at ang tirador ko. Iba pa rin ang may pananalig sa Diyos. Ililigtas niya po ako sa pamamagitan ng pananampalataya ko sa Kanya. Tama lang na maniwala ka sa Kanya. Huwag mong hayaang matalo ka ng galit dahil hindi pa rin natin lubusan nakikilala ang kakayahan ng aswang na makakalaban natin. Lagi ka naman pong tinatanda ng mga payo niyo sa akin Lolo, mahal na mahal ko po kayo. Kaya ingatan niyo rin po ang kalusugan niyo. Saka napapansin ko po, kapag umaalis kayo at umuwi sa bahay natin, nagkakaganyan kayo. May problema ba kayo, Lolo? Sus, wala, apo ko. Alam ko na yan kapag ayaw mong napagsasabihan kita. Ilalayo mong usapan habang naglalambing ka. Sige na, pumunta ka na sa gubat nang makarami ka ng huli. Kakamot-kamot pa sa batok na tumayo si Julio bago tinalikuran si Lolo Manding.
Nakangiti itong kumakaway sa kanya. Pagkatapos ay pumasok na ito sa loob ng kanilang bahay. Kaya't napanatag ang kanyang kalooban nang muli siyang naglakad papunta sa gubat. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, ay nakasalubong din ni Julio ang ama. Nakasakay ito sa kabayo niyang si Tisoy habang nakakunot ang noo. Nakahawak ito sa tali na tumingin pa sa kanyang pinanggalingan na para bang may hinahanap ito, saka muling tumingin sa kanya. Bakit hindi mo ko hinintay bago ka umalis ang bahay natin? Hindi mo dapat iniwang mag-isa si Lola Manding. Sinigurado ko naman po na... Hala? Ano yun? Alulong ng isang aso nagtatawag ng mga kasama niya. Diyos ko, ang Lolo Manding mo mukhang nasa panganib. Tunog lang po yun ng mga asong ligaw. Maayos si Lolo bago ko umalis. Tanga! Paano kung natagpuan ang bahay natin ng mga aswang na humahabol sa'yo noon? Tapos ang Lolo mo lang nasa bahay. Kapag may nangyaring masama sa kanya, ikaw ang sisisihin ko. Hiya! Mabilis na hinigit ni Simon ang tali ng kabayo, saka pinasibad ito ng takbo. Naiwan si Julio na sumunod na rin sa kanyang ama pauwi sa kanilang bahay. Habang malalaki ang hakbang, ay kinuha niya sa bulsa ang tirador at inihanda ang mga bala nito. Habang nagmamadali siya sa pagpakbo, ay panay ang usal niya ng dasal na sana ay walang nangyaring masama sa kanyang Lolo Manding. Pagdating ni Julio sa hangganan ng gubat na kung saan ay natatanaw niya ang kanyang Lolo Manding, pinalilibutan ito ng mga ligaw na asong gubat. Nakalaylayang dila na parang pagod na pagod mula sa malayong paglalakbay. Nakita niya rin na matyagang naghihintay ang ama sa likod ng malaking puno ng mangga. Lumapit siya rito at hindi inaalis ang tingin sa matanda. Diyos ko, wala pa sila kanina nung umalis ako sa bahay. Bakit nakatingin lang sila kay Lolo na para bang naghihintay sila ng utos? Mga aswang ang nakikita mo. Hindi sila mga totoong aso. Pagbasdan mong mabuti ang kanilang mga kuko sa paa, matutulis yon. At bagya pang nakatusok sa lupa, ang kanilang mga buntot nakatago sa pagitan ng kanilang mga hita na para bang may hinihintay silang hudyat. Hindi maaari, Tay. Kailangan ko mailigtas si Lolo. Sandali! Kailangan natin makahanap ng tiyempo para sa plano natin maitakas siya. Mukhang alam na ng mga tiktik kung saan tayo nakatira. At kahit magpalipat-lipat tayo ng tirahan, palagi nila tayong masusundan. Wala na tayong oras, Tay. Lumalapit na sila sa kinatatayo ni Lolo Manding. Walang mapaglagyan ng takot sa dibdib ni Julio nang makita niyang unti-unting lumalapit ang isang aso sa matanda. Nang mapansin siya ni Lolo Manding, ay agad itong sumenyas na bumalik siya para magtago. Pero buo na ang kanyang desisyon na mailigtas ang kanyang lolo. Habang sumusugod ay pinagtititiran niya ng tirador ang mga aso at mga tiktik. Layun yung lolo ko! Sandali! Sa kayo pupunta? Bakit tumatakas kayo? Sa likod mo, Julio! Umilig ka! Apo, dali! Simon, tulungan mo si Julio! Kinagat siya ng aso sa kanyang braso! Natanggal na ang tela na nakabenda sa peklat niya! Diyos ko, dumudugo na ang kamay mo, Julio! Itong sa inyo mga hayop kayo! Tanggapin mo ang sundo ko! Bitiwan mo ang braso ng anak ko! Ang dapat sa inyo, binabaw na ng pako sa katawan! Itong sa inyo! Halimaw! Nangingisay ang asong matapos mong saksakin ang hawak mong pako, Julio! Nalalason sila sa langis na may orasyon! Akin ang braso mo, Julio! At itatali ko sa iyong natanggal na tela sa kamay mo para mapigilan ang pagdurugo ng sugat mo! Saka lolo, kitang-kita ko kung paano natakot ang mga aswang sa ginawa ni Julio sa mga kasama nila. Hindi ko rin alam kung bakit gano'n na lang ang takot nila sa akin na makita nilang palawit ng kwintas ko. Nakikilala kasi nilang pangilayan. Kaya gano'n na lang ang takot nila na makita ka. Kung gano'n, Lolo, totoong may kakayahan ng kwintas ko. Saka totoong biglang lumakas ang katawan ko at kamay ko. Walang kahirap-hirap na napatay ko yung mga aso ligaw na yun. Kailangang dobleng ingat pa rin. Hindi sila titigil hanggat hindi ka nila nakukuha. Paano kung nagkataon lang at masyado tayong nakampante sa oras ng panganib at wala palang kakayahan ng tirador mo? Nakita ko po. Pagkatapos tamaan ng balang may orasyon ng asong umatake kanina, ay nagkikisa ito. Halika kayo, tignan niyo yung katawan ng aso.
bigla siya nagkulay ube. Tumigas ang kanyang katawan na parang nakainom ng lason. Abay, oo nga. Sa kadilat ang kanyang mga mata. Parang kusang nawala ang kanyang dugo. Masama ang kutob ko dahil sa nangyari, apo ko. Natatakot ako na baka bumalik ang mga aswang at kunin kanila para patayin. Kailangan natin makahanap ng iba pang malilipatan. Ang ipinagtataka ko lang, Lo, bakit nakapalibot sa inyo ang mga aso kanina? Nang dumating kami, saka lang nila kayo inatake. Na parang bang may hinihintay silang utos. Nagmamatsag sila at nagsisigurado. Naaamoy nila ang dugo ni Julio. Kaya sa tinagal-tagal ng panahon ay ngayon lang uli sila naging agresibo. Anak, kanina, nung makagat yung braso mo, nasaktan ka ba? Yun nga po pinagtataka ko, Tay. Wala akong naramdamang sakit. Maliban sa pangangati. Kung hindi ako nagkakamali, ang kwintas ng pangil na nasa leg mo ay maituturing na isang agimat. Kung ganon, nandito sila hindi para kunin si Julio, kundi para patayin. Dahil itinuturing nilang banta sa kanila ang buhay ng anak ko. Ang mas inaalala ko ay ang matuntun tayo ng pinakapinuno nila. Kaya kailangan na nating makalis dito. Ngayon wala nang kinatatakutan ng mga aswang. Kahit trik ang araw ay nagagawa nilang umatake. Tatay, kayo na pong bahala kumuha sa mga gamit natin. Ako muna sasakay sa kabayo ko. Mauna ako sa inyo para siguradong ligtas ang ating daraanan. Wag na, sabay-sabay na tayo. Kailangan makalis tayo dito kaagad. Nagmamadali ang tatlo sa paglikas sa lugar na yon sa takot na baka bumalik ang mga aswang para patayin si Julio. Naglalakad sina Simon at Lolo Manding habang si Julio naman ay nakasakay sa likod ng kabayo niyang si Tisoy. Saan na tayo pupunta, Lolo? Wala naman tayong ibang kamag-anak na pwede nating hingian ng tulong para may bahay tayong pansamantalang malilipatan. Wala na rin akong mapupuntahan. Dahil hanggang ngayon, ayoko pa rin bumalik sa mga magulang kong nagtakwil sa akin. Mabuti pa po pala si Lolo Manding na kahit hindi natin kadugo, kinupkup ako at inalagaan. Napakaswerte ko po sa inyo, Lolo. Dahil minahal niyo ako na parang isang tunay na apo. Dahil wala naman akong ibang pamilya. Matagal na panahon na matapos mamatay ng aking asawa. Namuhay na ako mag-isa. Hanggang sa nakilala ko mga magulang mo. Kaya po pala, hindi kayo nagdalawang isip na kupkupin kami ni Reza. Oo, Simon. Isa pa napamahal na kayo sa akin. At itinuring ko ng kapamilya. Kaya nga hindi na ako humiwalay sa inyo. Dahil wala naman akong ibang mapupuntahan. Mahal na mahal ko po kayo, Lolo. Sandali. Huwag kayong maingay. Huminto muna tayo sa paglalakad. Parang ingay ng mga tao. Lolo, nagmumula sa ilog. Huwag muna tayo magtitiwala. Hindi natin alam kung totoong mga tao mga yan o nagpapanggap lamang. Ako po muna, Lolo, ang susuri sa kanila. Sa ganitong pagkakataon, malalaman ko kung aswang ang mga yan. Teka, parang boses ng kaibigan ko yung naririnig ko. Bumaba ka sa kabayo mo para hindi sila matakot sa'yo. Dito muna kami sa makapal na damuhang ito magtatago. Kapag may napansin kang kahina-hinala sa mga kilos nila, sumigaw ka lang, pupuntahan ka namin. Parang mga ordinaryong tao lang sila na nagpipiknik sa ilog. Lapitan mo sila para makasigurado. Doon mo lamang malalaman kung totoong tao sila o mga nagpapanggap lamang. Sumunod si Julio sa iniutos ni Lolo Manding. Dahan-dahang lumapit ang binata sa mga taong masayang lumalangoy. Mukhang wala namang kakaiba sa kanila, Lolo. Nakikita ko may lumapit na isang lalaki kay Julio. Hindi ako makapaniwalang may mga tao pa rin palang naninirahan sa kabundukan sa kabila ng pangalib na banta ng mga aswang. Lumapit na tayo kay Julio. Kumakaway siya habang nakangiti. Sino kayong lalaking kausap niya? Mukhang kakilala ni Julio Tayo na, lumapit tayo. Parang may dalang magandang balita ang kausap ni Julio. Mula sa pinagkukublihang puno ay lumabas ang dalawa. Lumapit sila sa nakangiting si Julio. Nang makalapit, saka lamang nila napansing may itsura ang kausap na binata ni Julio. Tatay, Lolo, si Dante nga po pala, kaibigan ko. Nakilala ko siya nung napatay ko yung aswang na umatake at nagtangka sa buhay niya. Magandang araw po, Lolo. Tatay Simon, malaki po ang utang na loob ko kay Julio dahil sa pagliligtas niya ng buhay ko. Mabuti naman pala kung ganon. Sino ba yung mga naliligo sa ilog? Mga kasama mo ba sila? Opo, pamilya ko po sila. Karawan ko po kasi ngayon kaya may konting kasiyahan. Tamang-tama nga po palang dating nyo. Saluhan po ninyo kami sa pananghalian. Hindi na, Dante. Salamat na lamang.
Hindi na kami magtatagal dahil naghahanap kami ng malilipatang bahay ng aking apo. Nabanggit na po ni Julio ang tungkol sa nangyari sa inyo. Meron pong bakanting bahay ang aking mga magulang malapit sa aming tinitirhan. Maganda po yun at pwede pang matirhan. Kung gusto po ninyo, doon muna kayo tumira. Nako, nakakahiya naman yata sa mga magulang mo. Wala po kayong dapat naalalahanin, Tatay Simon. Kesa masilat walang makinabang. Lipatan niyo na po yun. Tsaka, para makaganti man lang po ako sa utang na loob ko kay Julio sa pagkakaligtas niya sa buhay ko. Huwag kang mag-isip ng ganun sa amin, Dante. Pasensya ka na sa abala, ha? Wala yun. Kung gusto niyo po, sasamahan ko na muna kayo sa lilipatan niyo. Kaya lang, malapit po yun sa abandonadong sementeryo. Wala naman sigurong multo sa lugar na yon. Sira, walang multo. Aswang meron. Sabay-sabay pa sila nagtawa na sa birong yon ni Dante. Nagpalitan sila ng mga biro sa isa't isa hanggang sa muling nagseryoso si Dante sa pagsasalita. Tayo na po para makapagpahinga po kayo. Medyo malayo-layo po ang ating lalakarin para makarating sa lugar namin. Tiyak po na magugustuhan po ninyo doon. Malayo po sa gulo at tahimik ang lugar. Ayos lang ba talaga sa mga magulang mo kung sakaling tumira kami doon? Saka okay lang ba sa kanila na iwan mo sila dito? Opo, tayo na po. Tahimik na sumunod sa paglalakad si Lolo Manding at Julio sa nauunang si Dante. Napansin naman ni Simon ang biglang pananahimik ni Lolo Manding. Lolo, bakit bigla po kayong nanahimik? May masakit po ba sa inyo? O may problema po bang gumugulo sa isip nyo? Para kasi nga, ang bilis natin magtiwala sa tao. Paano kung kalaban din natin sila? Mukha namang mabait si Dante. Nakakaya naman sa kanya kung maririnig niyang siya ang pinag-uusapan natin na nagdududa tayo sa kanya. Tama si Tatay Lo. Sa ngayon po, kailangan natin sumugal at magtiwala sa tao. Kapag napansin natin may kakaiba sa mga kinikilos nila, saka tayo umalis. Narito na po tayo, Lolo, Julio, Tatay Simon. Nakikita niyo po ba yung nag-iisang kubo sa gitna ng bukid? Yung po ang bahay na tinutukoy ko. Wow, ang ganda naman. Presko ang hangin at malayo sa kapitbahay. O ano Lo, nagustuhan niyo ba? Maganda nga apo ko. Salamat Dante sa tulong mo sa amin. Wala pong anuman, Lolo. Maiwan ko na po kayo at baka hinahanap na po ako nila mama at papa. Hindi po kasi ako nakapagpaalam sa kanila na aalis ako para ihatid kayo rito. Salamat, Dante. Tango lamang ang sinagot ni Dante sa sinabi ni Simona. Inilibot naman ni Julio ang paningin sa loob ng bahay. May mga gamit pang naiwan ng dating nakatira roon. Kapansin-pansin ang maliit na pinto sa ilalim ng katre na yari sa kawayan. Nilapitan yun ni Julio at binuksan. Ang galing Lolo. May sekretong silid sa ilalim ng katre. May hagdan po papunta sa baba. Wag, Julio. Huwag kang pumasok. Sa palagi ko wala tayong karapatan na malaman kung anong mga bagay na nakatago sa silid na yan. Pero Tay, mukha naman po matagal nang walang nakatira dito eh. Hindi po ako mapapakali na hindi ko makikita ang loob. Sige na po, Tay. Sige. Pero mag-iingat ka. Kapag nakita mo na, lumabas ka na kagad. Opo. Nakakatuwa po tayo. Meron ding lumang gasera na nakasabit sa pinto ng takip. Tsaka meron pong lamang gas yung gasera. Pwede ko pong magamit para magkailaw sa loob. Nakakahawa ka naman, bata ka. Tayo na sa loob. Sasama na rin ako. Tamang-tama. Gusto ko rin makita kung ano ba yung nasa loob. Nang magkasundo ang maglolo, ay magkasama silang bumaba sa hagdang yari sa kawayan. Lumangit-ngit yun dahil sa kalumaan. Sumalubong din sa kanilang mukha ang sapot ng mga gagambang nakaharang sa kanilang daraanan. Hindi rin kaaya-aya ang amoy na singaw mula sa nakaimbak na mga gamit. Pagkatapak nila sa sahig na lupa, ay kumalat na ang liwanag ng gasera sa buong silid. Akala ko po, Lolo, kapag bumaba tayo rito, makakita tayo ng maliit na silid tapos may isa pang papag. Pero mukhang napakalawak nito, Lolo. Kakaiba ang kilabot natin dito sa akin, Apo. Nakakatakot na para bang hindi lang tayo nasa silid na ito. Lolo! Julio! Ayos lang ba kayo dyan? Opo, Tay! Hintayin niyo ako! Bababa rin ako dyan! Hay nako,
Ang ama mo talaga, Julio, parang sira. Gusto rin naman palang sumama sa atin. Ang dami pang sinabi. Malalamangan po kasi natin siya kapag may nakita tayong kakaiba sa silid na ito. Nakakaya kay Dante. Pinakailaman na natin yung bahay nila. Hindi naman nila malalaman eh. Teka, hindi kaya ito yung sementerong tinutukoy ni Dante kanina? Ano bang silid ito? Hindi ba't nabanggit sa atin ni Dante na malapit daw ang bahay na ito sa sementeryo? Baka ito na yun. Naglakad pa ang tatlo para makita ang buong laki ng silid. Ngunit sa pag-angat ng gasera na hawak ni Julio, ay nakakita pa sila ng isang pinto. Puno ng alikabok yun at parang isang lumang kulungan. Ano to, Lolo? Bakit may kulungan? Teka, Lo, kalansay ba yun? Buto ng tao na nakatayo? Patingin nga. Bakit may kalansay ng tao sa kulungan ito? Nakatali ng kadenang bakal yung mga kamay niya. At tignan mo, Lolo, may pangal ding nakatusok sa leg ng kalansay. Diyos ko, hindi maganda ang kutob ko rito. Ang mabuti pa, umalis na tayo sa lugar na ito. Teka, hindi ko pa nga nakikita mabuti. Bukas naman pala ang kulungan eh. Tayo na, tignan natin sa malapitan. Mukhang matagal nang nakatali ang kalansay sa kulungan ito. Ingat kayo, Lo. Mukhang sa sobrang kalumaan tinira na ng mga makamandag na ahas tulad ng kobra. Nang malapitan ni Lolo Manding at Julio ang kalansay, ay nagulat ang matanda sa nakita dahil sa suot nitong medalyon sa leeg. Diyos ko, Simon, Julio, kilala ko kung sinong may-ari ng kalansay na ito. Sino siya, Lolo? Siya ang antingerong ermitanyo na nagmamay-ari ng telang nasa braso mo, Julio. Halika, pagmastan mong mabuti ang kulay pulang suot niya. Kung mapapansin mo, may pulis sa laylay ng damit niya. Pero, bakit siya nakakulong dito, Lolo? At nakatali ng kadena? Hindi ko alam, Simon. Pero sa tingin ko, pinahirapan siya rito hanggang siya'y mamatay. Julio, kunin mo ang medalyon at isut mo yun sa leg mo. Agad na sumunod si Julio kay Lolo Manding para kunin ang sinasabi nitong medalyon. Pero nagulat siya nang maramdaman niya na parang may tumuklaw sa braso niya, kaya't hindi niya yon nakuha. Napakapit siya sa brasong nanakit. Ay ko! Ano to, Lolo? Julio! Natuklaw ko sa braso ng makamandag na kobra! Halika, bilisan nyo! Kailangan masipsip ang dugo bago pa man kumalat sa buong katawan ng kamandag nito! Mabilis na nilunasan ni Lolo Manding ang sugat ni Julio mula sa tuklaw ng kobra. Pero ilang minuto ang lumipas ay nag-iiba na ang pakiramdam ng binata. Nahihilo po ako, Lolo. Bumubula ang bibig ng anak ko. Lolo, tulungan niyo ako. Dadalhin natin siya sa taas. Teka, sandali. Ibababa ko muna si Julio. Kailangan masipsip lahat ng kamandag ng ahas. Mabilis kumalat ang kamandag ng kobra. Hindi pa ba nasisipsip ang lahat ng kamandag, Lolo? Sandali po. Bakit nawawala ng pagbula ng kanyang bibig? Bigla pong nawala ang pamumutla niya nang talihan ko ng tela ang sugat ni Julio. Ngayon ako naniniwalang may kakayahan din ang dugo ni Julio. Nalabanan ng kamandag ng tuklaw ng ahas. Iilan lang sa mga taong may ganitong kakayahan. Teka lang, Lolo. Titiradurin ko lang sa ulit kobra gamit ang paong to. Muntik na ako mamatay dahil sa kagagawa niya. Gaganti lang po ako. Ano ka ba naman, Julio? Sinabi ko na sa'yo. Pigilan mong gumanti. Hindi ka dapat nagpapadala sa iyong galit. Ayos lang yun, Lo. Ahas lang naman po yan eh. Hindi nila napigilan si Julio. Talagang tinirador nito ang kobra. Dahil asintado ang binata, tinamaan niya ang kobra sa ulo at mabilis itong tumumba sa lupa. Katulad na nangyari sa asong umatake siyo kanina. Namatay at nanigas ang katawan. Pareho sa itsura ng pagkamatay ng ahas. Kung ganon, si Julio nagtataglay ng agimat mula sa pangil ng aswang. Hawak din niya ang tirador at ang dugo niya ay pwede ring gamot sa mga natutuklaw ng makamandag na kobra. Masayang masaya ako, Simon, dahil tunay na pinagpala ang apo ko. Lolo, ano pong sinasabi niyo? Kaya mong magligtas ng mga tao gamit ang mga kakayahan mo, Julio. Ano magiging kahinaan ni Julio, Lolo? Ngayong taglay niya na ang pinakamalakas na anting-anting laban sa mga aswang. Hindi ko alam kung ano ang kahinaan. Kailangan muna nating alamin kung ano at para saan ang silid na ito.
Pati ang pagkamatay ng ermitanyo ay nakapagtataka rin kung bakit kailangan nilang ikulong dito ang matanda. Sa nakikita ko, parang tong isang lagusan. Lihim na lagusan papunta sa kabilang bahay. Hindi maganda ang kutob ko sa lugar na ito, Lolo. Saglit tay, parang may isa pang silid sa dulo nito. Ayun oh, nakikita mula dito. Wag na tayong pumunta riyan. Baka mahuli nila tayo. Parang sinadya ni Dante na dito tayo dalhin para bang gumawa siya ng patibong para sa atin. Nahulog tayo sa patibong nila. Anong gagawin natin? Hindi sila aswang, Lolo. Baka hindi rin niya alam ang tungkol sa silid na ito. Dahil nasa anyong tao sila, interesado sila sa kwintas mo. Dahil pangil ito ng pinuno nila. At ito magsisilbi nilang kapangyarihan para panakot sa mga kapwa nila aswang. Kung ganon, mas lalo magdobling ingat tayo sa ating mga gagawin. Nang mapagpasyahan ng tatlo na wag nang tignan ang silid na nakita nila, ay naglakad na sila patungo sa puno ng hagdan at lumabas na ng silid na yon. Habang ang naiwan naman sa isipan ni Julio ay ang matinding pag-iisip kung paano niya may pagtatanggol ang kanyang sarili sa sandaling makaharap na nila ang pinuno ng mga aswang. Pagdating nila sa itaas, ay tulalang nakaupo si Lolo Manding sa katre habang nakatingin sa kwintas ni Julio. Ano pong gumugulo sa isipan niyo, Lolo Manding? Ikaw bang nakapatay sa pinuno ng aswang na siyang may-ari ng pangil sa kwintas ni Julio? Ako nga po, Lolo. Hindi ko akalaing mapupuruhan kong hayop na aswang na yun sa batok. Pag angat ko sa katawan ng anak ko, aksidenteng naiwan ang pangil niya sa braso ng anak ko. Bakit po niyo naitanong? Matagal na pong nangyari yun, Lolo. Bakit naisipan niyo pong itanong kay tatay kung sinong nakapatay sa aswang na gumawa nito sa akin? Ang buong akala ko kasi, Simon, si Reza ang nakapatay sa pinuno ng mga aswang. Kaya pala gano'n na lang ang galit ng aswang na humahabol sa atin ay dahil sa pagkamatay din ng asawa niya. Bakit sa tono po ng inyong boses parang nalulungkot kayo? Dahil wala tayong laban sa pinuno ng aswang, natatakot ako na kapag natagpo nila tayo, ay may posibilidad na manganib ang ating buhay dahil wala tayong pangontra laban sa kanila. Poprotektahan ko kay Lolo kayong dalawa ni tatay. Aba, madalim na po pala sa labas, Lo. Hindi natin napansin dahil abala tayo sa pag-iisip ng mga bagay na natuklasan natin sa ilalim ng silid na ito. Teka, nandidinig niyo ba yun? Halinghing ng kabayo. Parang nasasaktan. Patingnan nga sa labas. Diyos ko, Julio, ang alaga mo. Si Tisoy, tatay, pinagtutulungan kagati ng mga asong gubat. Pero dahil umiikot siya, tumatalsik lang ang mga aso at hindi nakakalaban sa kabayo ko. Diyos ko, ang mga asong gubat nasa palibot ng ating bahay. Kasama nila ang maraming aswang. Mukhang nandito ang pinuno nila. Sinasabi ko na nga ba't? Kunin mo ang tinador, Julio, at kami nang bahala kay Tisoy. Napakaraming asong gubat niyan. Mukhang gutom na gutom sila. Kaya pati kabayo ko kinagat na nila. Mag-ingat kayo, tatay, Lolo! Hinawakan ni Julio ang tirador, saka dumakot ng maraming bato at iniligay yun sa kanyang bulsa. Sa bawat pag-atake niya ay tinatamaan sa katawan ng mga kalaban. Natutumba ito pero bumabangon uli para sumugod na naman. Kapag tinatamaan naman niya sa noo gamit ang balang pako, ay agad namang natutumba at nangingisay ang katawan dahil sa matinding sakit. Pagkatapos niyang magpatumba ang mga aso, pumalit naman ang mga aswang kasama ang pinuno nila. Nakipaglaban na rin ang kanyang lolo at ama. Napahinto na lamang sila sa pakikipaglaban nang makita nila si Dante, pati ang iba pang mga taong nakita nilang naliligo sa ilog. Hawak sila ng mga aswang. Huwag kayong mangdamay ng mga inosenteng tao! Wala silang kasalanan sa inyo! Pakawalan niyo sila! Julio! Pinatay nila ang mga kapatid ko! At kapag hindi ka raw sumuko sa kanila, mapipilitan daw silang ubusin ang iba ko pang kapamilya! Tulungan niyo kami! Walang mangyayaring masama sa inyo! Huwag kayong matakot! Ako lang ang kailangan nila! Hindi! Diyos ko, wala silang awang pinagluray-luray ang katawan ng ina ni Dante. Sa halip na masindak si Julio sa ipinakitang pagpatay ng pinuno ng mga aswang sa ina ni Dante, mahigpit niyang hinawakan ang goma ng tirador
at itinutok yon sa pinuno ng mga aswang. Sa noo, doon mo siya patamaan. Nandun ang kahinaan nila, pero mabilis silang kumilos. Baka mailagan lang, kaya mag-iingat ka. Kaya niyang ilagan ng bala sa bawat pag-atake mo. Lolo, ayos lang po ba kayo dyan? Ayos lang ako, apo ko. Huwag mo akong alalahanin. Matanda na ako. Marami na akong naranasang hirap. Kaya ayos lang ako kung sakaling mamatay ako sa lugar na ito. Wala na akong pagsisisihan. Ang kailangan nyo, makatakas at mailigtas sa mga tao. Hindi maaari, Lolo. Kasama ka naming aalis sa lugar na ito. Walang iwanan. Hinila na ni Julio ang goma ng tirador. Sa kasinipat ang kalabang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Binitiwan ng mga aswang si Dante at sila ang sinugod. Tinamaan niya ang pinuno sa braso. Ngunit nakailag ito sa pangalawang pag-atake niya. Mabilis din ang ginawa niyang pagkilos. At gamit ang pako, isa-isa niyang pinagsasasaksak ang mga nagwawalang aso. At sa pagkakataong iyon, ay sumulpot sa harapan ni Julio ang aswang. Sinuntok siya nito sa sikmura. Dahilan para mabuwal siya sa kanyang kinatatayuan at napaigik sa sakit na kanyang nararamdaman. Bumagsak siya sa lupa at nabitiwan ng pako. Pilit niyang inaabot ang tumalsik na tirador. Bumangon ka, Julio. Bilisan mo. Tinangay nila si Lolo Manding kasama si Dante. Hahabulin po natin si Lolo gamit ang kabayo ko. Kahit maraming sugat si Tisoy, alam ko makakain niya po tayong dalawa. Hindi po sila tinatablan ng bala ng tirador ko. Tayo na. Habulin natin sila. Pero nasa harapan pa rin nila ang mga asong may mapupulang mga mata. Nakangisi na para bang sinasabing hindi sila makakapayag na makatakas si Julio. Nang mahawakan niya ang tirador, lumuhod siya at pinagtititira ang mga nakatayong aso. Isa-isa rin silang tumumba at umaalulong sa sobrang sakit. Hanggang iniwan na sila ng mga asong takot at takot sa kanyang ginawa. Bahagang buntot na lumayo sa kanyang harapan. Isang paraan ng pagluhod sa harapan ng mababangis na hayop para hindi ito makalapit at hindi umatake. Anak, nagawa mo. Nagtagumpay ka. Napatay mo ang asong inasinta mo kanina. Pati ang ibang nakakita sa nangyari ay nagsipagtakbuhan na rin dahil sa takot. Paano nangyari yon? Dahil hindi po ako nagpakita ng takot sa kanila. Ngayon alam na natin ang kahinaan nila. May panlaban na tayo sa mga aswang. Pwede na tayong sumugod sa kanila para bawiin ang Lolo Manding mo. At si Dante rin, tatay. Dahil sa akin kaya nadamay sila. Kaya dapat lang na iligtas ko rin sila. Tayo na, bago pa mahuli ang lahat. Sumampa sila sa naghihintay na si Tisoy na kahit maraming sugat sa katawan ay nagawa pa nitong tumakbo ng mabilis. Tila may isip din ang kabayo at naiintindihan sila sa kanilang pakiusap dito. Nakita ko na ang mga hayop. Buhat-buhat nila si Lolo Manding at Dante. Papunta sila sa kabilang ibayan ng bukid. Kailangan nating malaman kung saan sila nagtatago, kung saan sila naglulungga para makagawa tayo ng plano kung paano natin may tatakas ang Lolo Manding mo. Pero kung maghihintay lang po tayo rito, baka mapahamak na si Lolo at si Dante. Malakas ang kutob ko na hindi nila sasaktan si Lolo Manding. Magtiwala ka sa akin, anak. Kailangan nating lakasan ang loob natin para makaligtas tayo sa lugar na ito. Paano ko nakakasigurong hindi nila sasaktan si Lolo? Paano si Dante? Nagsimula ang lahat sa una at sa pangalawang pagkakataon. Parang ayokong paniwalaan. Pero hindi ko pa pwedeng sabihin sa'yo. Tatay, ibang daan ang tinatahak nila. Parang papunta sila sa dulo ng kagubatang to. Oo, anak. Sa lugar kung saan kay sinilang at kung saan namatay ang iyong ina. Kung ganun, ibinalik nila si Lolo kung saan kay dati nakatira. Hindi rin tayo dapat magtiwala kay Dante. Dahil unang-una, siya nagdala sa atin sa kubong yon. Kaya malakas ang kutob kong palabas lang yung pagtangay sa dalawa. Maaring sa lolo mo hindi. Pero kay Dante, nararamdaman kong kakampi siya ng mga tiktik. Dito muna tayo, tatay. Sa malagong pulong to. Habang naghihintay tayo, maghahanap ako ng mga batong matutulis. Mag-iingat ka, anak. Ang mabuti pa, tay.
Gamitin niyo itong pako para may pagtanggol niyo ang sarili niyo laban sa mga aswang. Salamat anak. Bumalik ka agad ha. Gusto ko lang po na matapos na to. Hindi yung palagi nagtatago, tumatakbo. At pagod na rin po akong magalit. Patawarin mo ako anak. Kung ganitong klaseng buhay ang naibigay ko sa iyo. Matapos lang ang kaguluhan ito, magpapakalayo-layo na tayo. At kalilimutan natin ang lugar na ito kung saan nagbigay sa atin ng puro pasakit. Tay, may papalapit na tiktik. Mukhang nakita niya tayo. Kailangan ko siyang patamaan sa noo bago pa siya magtawag ng mga kasama. Umunat ng pagkakaupo si Julio, saka pumosisyon at itinutok ang tirador sa noo ng aswang. Nang bitiwan ito ng binata, ay tumama ang bato sa noo nito. Umagos ang dugo mula sa noo. Nawala nito ng balanse at natumba. Sinamantala nila ang pagkakataon at pinagtulungan nila ito. Pinaulanan ng suntok sa mukha hanggang sa mawalan ito ng malay. Hinila ni Julio ang aswang sa paa para maitago ang katawan nito. Tama na dito, Julio. Hindi na nila yan mapapansin. Kung hindi naman kailangan, huwag na tayong papatay. Opo, tay. Teka, bakit nila ginagapos si Lolo sa labas? Sa gitna mismo ng harapan ng bahay nila. Ipinapain nila si Lolo sa atin. Kaya nila ginagawa yon. Kailangan, kumilos na tayo. Tahimik ang ginawang paghakbang ni Julio para makalapit sa mga tiktik na para bang nagdiriwang sa tagumpay nila. Nagsidatingin na rin ang mga asong gubat na umupo sa paligid ng matanda. Isang piyesta ng mga aswang. At ang gagawing handa, si Lolo Manding at si Dante. Delikado para sa atin ang sumugod. Masyado silang marami. Parang may pagpupulong. Pinaplano nila kung anong gagawin nila sa mga bihag. Kung ganoon tay, kailangan natin magpanggap na tiktik. Gagayahin natin ang kasuotan nila. Kunin niyo po yung suit ng walang mali na aswang. Sigurado ka ba rito, Julio? Opo tay, kailangan magawa natin to. Dahil wala nang ibang pagpipilian. Ililigtas ko si Lolo. Ikaw naman po kay Dante. Mag-iingat ka tay ha. Sikapin mo hindi ka nila makagat. Dahil nakakahawang laway nila. Matapos makapagplano, ay para silang mga pusa na magaang ang mga paa habang nagpalipat-lipat sa puno para magtago. Nakita rin ni Julio ang lumang kalesa ni Lolo Manding. Nakatago yun sa punong pinakamalaki sa lahat. Nasa gilid yun ng bahay na malapit sa kinaroroonan ng nakagapos na sina Lolo Manding at Dante. Tahimik silang nakinig at nakiramdam sa paligid. Narinig nila ang usapan sa loob ng bahay na yun. Huwag kayong magkakamaling saktan ng batang ito. Ako na lamang ang saktan nyo. Makawalan nyo si Dante. Hindi sila nagsasalita, pero naiintindihan nila mga sinasabi natin, Lolo. Alam kong darating si Julio para iligtas tayo. Aray ko, bitiwan mong leg kung hayop ka. Hindi kayo magtatagumpay. Pati ang kaibigan ko ermitanyo ginapos ninyo at ikinulong sa ilalim ng bahay. Aling bahay po, Lolo? May sikretong silid sa ilalim ng bahay nyo. Napaunat sa pagkakatago si Julio nang makita niyang dinukot ng pinuno ng aswang ang punyal na nakaipit sa tagiliran nito, habang hawak nito ang leeg ni Lolo Manding. Kumilos na tayo. Tamaan ang tatamaan ng bala ko. Gamit ang tirador na ito. Huwag kang titigil sa pagtira sa kanilang mga kasamahan. Lahat sila natutumba sa bagsik ng pag-atake ko. Lolo, nariyan na kami. Ililigtas namin kayo. Agad na nag-alulungan ang mga asong ligaw sa sakit na nararamdaman nila sa bawat pagtirador sa mga kalaban ni Julio. Nagkagulo dahil nasira ang pagdiriwang at lumikha yun ng sigawan. Gumawa rin ng apoy si Simon para lalong magdulot yun ng kalituhan sa mga aswang. Sinunog nila ang mga bahay para malaya silang makalapit sa kinaroroonan ng mga bihag. Pero nang makalapit na sina Julio at Simon
Para kalaga ng tali ang dalawa. Halos nanlaki ang kanilang mga mata sa sobrang pagkabigla at pagtataka. Dante! Lola Manding! Hindi ko yung totoong nakatali. Bakit? Magsitigil kayo! Lalo ka na, Julio! Makinig ka! Hindi ko yung nakatali. Anong ibig sabihin nito? Alisin yung nakatutok na punyal sa leg ng anak ko! Ano ba? Isitong pati mong tatay! Naisa nila tayo! Kung ganun, gumawa sila ng palabas para magmukhang totoo. Ang galing! Napaikot nyo kami! Ipasok nyo ang batang yan doon sa kubo, sa gitna ng bukid, sa may sikretong silid. Wag! Saan nyo ako dadalhin? Bitiwan nyo ako! Bitiwan yung braso ko, mga hayop kayo! Kahit anong mangyari, anak ko, huwag nyo siyang papakawalan. Kumpiskahin nyo ang kanyang tinidor. Panahon na para kunin ang kwintas. Ibigay nyo sa akin. Anak mo ang pinuno nila? Mismo. Ang husay ko, hindi ba? Kung ganun, kalabang ka namin. Saka huwag mong pakialaman ang agimat ng anak ko. Bitiwan nyo ang anak ko! Sige, itali nyo sa likod ng mga kamay niya para hindi siya makawala sa inyo. Huwag nyo hahayaang makatakas. Anong gagawin nyo sa amin? Huwag kayo magkakamaling salingin ang kahit dulo ng buhok ng aking anak. Kundi magkakamatayan tayo. Lolo, nakita namin ang alaga nilang kabayo. Anong gagawin namin sa kanya? Ako nang bahala sa kabayo, apo. Apo? Oh, tunay kong apo na inulila mo sa ina. Nawalan siya ng ina dahil sa'yo. Dumating na ang paniningil ko. Magbabayad ka sa buhay na kinuha mo. Paano ang buhay ng asawa ko? Nawalan din ang inang anak ko. At alam mo yan, ngayon lang nagiging malinaw sa akin ang lahat. Sinasabi ko na nga ba, hindi ka totoong aatakihin ang mga asong ligaw nung madatna ka namin ni Julio sa bahay natin. Dahil ang totoo, napapasunod mo ang mga aso sa utos mo. Wala ka nang magagawa pa. Ganyan ang mga nangyayari sa mga padalos-dalos sa mga desisyon. Hindi nag-iisip at bigla-bigla na lang sumusugod. Sige, ialis nyo na to sa aking harapan. Ikulong sila sa sikretong silid. Dinala ng mga aswang ang mag-ama pabalik sa kubo kung saan sila nanggaling. Pagdating nila sa bahay, dinala naman si Simon sa sikretong silid. Kahit anong gawin niyang pagpupumiglas, ay hindi niya magawang matanggal ang mga kamay ng aswang sa braso niya. Sobrang lakas ng mga ito, kaya't naigapos din siya sa kadenang tinanggal nila sa kalansay. Sa loob mismo ng kulungan kung saan nila natagpuan ng ermitanyo. Ayos ka lang ba, Julio? Opo, tay. Pati pa na kayo ginapos na rin. Mukhang ang ermitanyo ito namatay dahil sa kagagawa ni Lola Manding. Ito ang tunay na pinuno ng mga aswang. At dahil sa kasakiman ng matandang yon, pinatay niya ang sarili niyang kaibigan para sa posisyon bilang isang pinakamalakas na aswang. Bakit hindi niyo po nahulaan, tay? Matagal natin siya nakasama. Pero hindi ko naghinala kasabot siya ng mga aswang na humahabol sa atin. Kaya pala madalas siyang umaalis dahil palihim siyang nagsusumbong sa mga kampo niya. Dahil iniligtas niya tayo noon, kaya nagtiwala ako sa kanya. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng mga yabag ng mga paa pababa ng hagdan. Nakita nilang si Lolo Manding ang parating, kasunod si Dante at ang pinunong manugang ng matanda. Anong ibig sabihin nito, Lolo? Hindi pa rin ba malinaw sa'yo? Interesado ako sa pangil ng anak ko na nakakwinta sa leeg mo. Ano? Tama mga narinig mo, anak. Si Lolo Manding ang tunay nating kalaban dito. Siya ang ama ng aswang na napatay ko. Niloko niya tayo. Nagpanggap siyang kakampi natin para mahulog tayo sa patimong niya. Kaya pala nung makita natin si Lolo sa bahay kanina, hindi siya inaatake ng mga asong ligaw. Dahil siya palang tunay nilang amo. Malihim siyang nagmamatsyag sa lahat ng mga kilos natin. Kaya pala kahit na saan tayo magpunta, nasusundan nila tayo. Dahil manugang niya ang pinuno ng mga tiktik. Nahulog tayo sa patibong. Si Dante ang tunay niyang apo. Siguro naman ay malinaw na sa inyong dalawa kung anong motibo ko sa pagsama sa inyo. Lalo ka na, Simon. Ikaw palang pumatay sa anak ko. Magbabayad ka.
bilang pabuya. Nararapat lang sigurong isuot ko sa'yo ang medalyon ng aking kaibigan. Wala kayong kwentang kaibigan. Ang medalyong isinusuot ko sa iyong ama ay tanda ng pagiging pamilya natin. Matalas ang gilid yun at kasing tibay ng samahan natin. Huwag mo kaming pandilatan ng mata. Ikaw nagkasala sa amin. Pinatay nila ang asawa ko. Kinagat niya ang anak ko. Isa rin kayong ama, Lolo Manding. At hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa niyong pagtatraidor sa amin. Itinuring ko kayong parang tunay kong lolo. Pero anong ginawa ninyo? Sinira lang niyo ang pagtitiwala ko sa inyo. Kayo ang tunay na nagkasala sa amin. Ang dapat sa inyo sunugin ang buhay. Nakakatawa nga eh. Nakahanda kayo mamatay mag-ama para lang iligtas ako sa kamay ng mga aswang na dumukot sa amin? Paniwalang paniwala kayo sa mga arte namin na nasa panganib ang mga buhay namin. Pakawalan niyo kami rito. Huwag ka na mag-aksaya ng lakas. Wala ka nang magagawa pa kundi tanggapin na lamang inyong kapalaran. Dito na kayo mamamatay. Kasama ng ermitanyong yan. Matutulad kayo sa kalansay na nasa kulungan yan. Makatakas lang kami ng anak ko rito. Wanda ka. Papatayin kitang matanda ka. Magtago na kayo sa lahat ng sulok ng kagubatang to. Yun ay kung makakatakas pa kayo sa kulungan ito. Para kayong mga langgam na binuhusan ng mainit na tubig sa lungga nyo. May isa pa nga pala akong regalo sa inyo. Muntik ko nang makalimutan. Lolo, narito na ang ulo ng kabayo. Si Tisoy. Ayun, pinagsasaluhan na ng mga alaga nating aso at pinipipiestahan ng mga kasama natin. Masayang masaya sila sa lasa ng karne ng kabayo. Hayop kayo! Magbabayad kayo! Pinatay niyong alaga ko! Hindi lang yun. May isa pa akong inihandang pasabog. Nakikita niyo ba yung hawak ni Dante na kawayan? Anong gagawin niyo? Simple lang. Nakakonekta yan sa tubig ng palay. Padadaluin ni Dante ang tubig sa kulungan ito hanggang sa mapuno ang silid na ito. Dito na kayo malulunod. Dito na kayo malilibing ng buhay. Dahil sa mga narinig, nag-aalalang nagkatinginan sina Simon at Julio sa isa't isa. Hindi sila nagpapahalatang abot langit ang takot nila na baka yun na ang katapusan nilang mag-ama. Sa halip, umisip ng paraan si Julio kung paano makakawala sa pagkakagapos sa kadena. Parang nahulaan ng kanyang ama ang tinging ipinukol niya sa medalyong nakasuot sa leeg nito. Paano ba yan mga mahal kong apo? Paalam na. Katarungan para sa anak ko. Kapalit ng mga buhay nyo. Masaya akong makikita ang unti-unting paglubog ng silid na ito sa tubig. Hayop ka, matanda ka. Wala kang pinagkatandaan. Halimaw ko pa sa mga halimaw. Baka takas lang kami ng anak ko rito. Magbabayad kayong lahat sa amin. Simon, dapat nga magpasalamat ka pa rin sa akin eh. Dahil kahit papano, tinulungan kitang mapalaki ang anak mo. Imbis na si dati ang inaalagaan ko. Nawalan din siya ng ina kaya patas lang sila. Kaya lang, hindi ko hahayaang mabuhay si Julio. Banta siya sa lahi namin. Kung naging masama ako, yun ay dahil nawala sa akin ang anak ko. Dapat lang sa inyo yan. Mga aswang kayong pumapatay ng mga tao kapag nakakaramdam kayo ng gutom. Hindi nyo kami mga pagkain lang. Walang kwenta. Tama na satsat. Sige Dante, simulan mo na ang patubig. Pagkatapos isara mo na ang pinto. Halos mabaliw sa takot si Julio nang makitang malakas na agos ng tubig na dumadaloy sa kawayan papunta sa silid. Nang mawala na sa kanilang paningin si Lolo Manding, lumakad si Simon papalapit kay Julio para ipakuha ang medalyong suot ni Simon sa kanyang leeg. Tamang-tama ito, Tay. Lumapit ka sa akin. Tumalikod po kayo para unti-unti ko maputol ang lubid na naagapo sa mga kamay nyo. Bilisan mo, Julio. Sa lakas ang daloy ng tubig sa kawayan, siguradong 1 oras lang, mapupuno na ito ng tubig. Pwede tayong malunod dito at mamatay. Maputol man ang taling ito, Tay. Saan tayo pa pwedeng dumaan? Siguradong sinarado na nila yung pinto sa taas. Marami ding nagbabantay ng mga kampo nila hanggang sa labas ng kubong to. Paano na?
Ano ang gagawin natin? Konti na lang, malapit na maputol ang lubid. Hanggang sa dibdib na natin ang tubig, Tay. Iligtas yun ang sarili nyo. Iwan nyo na ako. Kung mamamatay ka, magkasama tayong malilibig dito ng buhay. Ayan na anak, naputol mo na. Kailangan maibuka ko na ang kadena para makawala ka. Sandali lang, hahanap ako ng batong pangpukpok sa bakal. Tay, sa paanan ng kalansay, may malaking bato. Sandali, Tay. Parang may susi akong nakikita. Susi yan sa kandado ng kadenang nasa paa ko. Salamat Diyos ko, hindi niya tayo pinabayaan. Mukhang sinadyang iwan dyan, Tay. May lihim na tumutulong sa atin. Sino? Wala namang ibang bumaba rito kundi si Lolo Manding lang. Imposibleng tulungan niya tayo. Nakita ko sa mga mata niya yung matinding galit. Kailangan na natin kumilos. Saka na natin pag-usapan yan. Bilis! Hanggang leeg na natin ang tubig. Dahil sa lamig ng tubig ay nahihirapang lumangoy ang mag-ama. Pero dahil lumang pinto na ang nasa dulo ng silid na yon, hindi na nito nakayanan ang bigat ng puwersa ng tubig kung kaya't nasira yun at nawasak. Kasama silang bumulusok sa ilalim. Natangay sila ng agos at dinala sa ilalim ng isang malaking imburnal. Anak, kahit anong mangyari, huwag kang bibitaw. Huwakan mo ang kamay ko. Opo, Tay. Huwag din kayong bibitayo. Sa tayo dadali ng agos. Iba ang kutob ko sa layo ng binaybay ng tubig na to. Sa dulo ng talon, sa ilog ang bagsak natin. Napasigaw sa takot ang mag-ama nang sa wakas ay narating nila ang hangganang lagusan ng tubig. Bumagsak sila sa ilog at magkasunuran ding lumangoy at lumutang sa tubig. Hindi ba't dito natin unang nakita si Dante? Hindi ko akalaing dito pala ang karugtong ng lagusan. Nakaligtas tayo, Tay. Ano na pong gagawin natin? Magpapakalayo-layo tayo, anak. Malayo sa mga aswang na malaki ang galit sa atin. Pero, Tay, hindi pa tayo nakakapaghiganti sa kanila. Hindi na natin kailangan maghiganti, anak. Mas mahalaga sa akin ang mabuhay tayong dalawa. Pareho lang naman tayong nawala ng mga mahal sa buhay eh. Ang alam nila, patay na tayo. Kapag muli tayo nagpakita sa kanila, hindi na naman nila tayo titigilan hanggat hindi tayo napapatay. Mas mainam na mamuhay tayo ng tahimik, anak. Mas mahalaga ka sa akin kaysa maghiganti pa tayo. Ang pagkakaligtas natin ngayon, ikalawang pagkakataon para makapamuhay ng normal. Hayaan na natin sa pagkakaalam nila patay na tayo. Tama din po kay Tay. Sige po, umalis na po tayo rito. Umalis sila sa lugar na yun at nagpakalayo-layo. Nagpunta sila sa ibang probinsya na walang nakakakilala sa kanila. At higit sa lahat, wala silang makakasagupang aswang. Wakas.